So yun guys, welcome back dito sa channel natin. So ano nga ba yung content natin for today? Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-craft ng Archangel Weapon plus 2. Lalo dun sa mga new player, no? Tsaka kahit na dun sa mga medyo old player pero hindi pa nakakakundun plus 10. So ganito guys, mag-craft ng Archangel Weapon plus 2 at ano yung mga mods na kailangan nyo. So para sa inyo to, itong content na to, no? So bago natin umpisahan, syempre shoutout muna natin itong mga nag-comment sa atin. Ito may mga bagong comment. Ito kaya't Bossing Ampol Prudentino, sabi niya, isa rin daw siya sa mga tito na naglaro noong binata. Na halos araw-araw daw may kita silang 500. Tas sila pa daw nagbabayad na kuryente ng bahay nila. Pina-customize pa yung motor nila, no? Ng designer pen rear. So talagang pinlex niya rito yung ano. Kasama niya daw yung kapatid niya, no? Simula pa ng doon ng MU siguro tong sinasabi niya. So server 689 sila. Shoutout sa Supreme Guild at Unions at sa kuya niya daw na si Electro, kay Boy Pandisal ng S69, no? Siguro sinasabi niya yung MU tawag rito. Sinaunang MU, no? Yung siguro yung hanap buhay nila nung araw. Gawa ng mga dupe. Marami kasi talagang dupe nung araw, no? Ito kaya at Bossing Alter Enriquez. Sabi niya, pag STR, focus ka sa STR, wag ka mag-mix stats. Okay, salamat Bossing sa tip, no? Next week, 900 na raw siya. Magsisi na siya sa MGSTR. Ang dami natin mag-MGSTR. Salamat sa mga tip niyo, boss. Napush niyo ako mag-MGSTR. So tara, sabay-sabay natin tignan kung ano nga ba talaga ang kayang ibigay ng energy, ay ng STR MG para sa atin, no? So sabay-sabay tayo mag-change class at tayo lang natin yung tamang oras, no? Guys, pag nag-change class kayo, huwag din kayo mag-apura, no? Unang-una kailangan syempre buo na item nyo, yung mga set gears nyo. Pangalawa, merong murang benta ng set ng change class. So pwede nyo abangan din yon. Madalas tinataon nila yon sa event, no? So alam nyo yun, be wise din. Huwag nyo change class lang din kayo ng change class, no? Mapapamahal kayo. Merong murang item para mag-change class na itinatapat nila sa event. So, ano yun, huwag kayo masyado manggigil sa pag-change class, pwede nyo siyang antayin. Malaki din yung diferensya, alam ko, ng Diaz, no? So, good luck sa atin, Bossing Alter Enriquez. MGSTR, no? Sabay-sabay natin anuhin yan. So, ito pa kaya at Bossing ko, Sushibo, DK ako, pero na-excite ako sa transformation mo, Boss Gab. Ako din, Bossing. Medyo na-excite ako nung nabuo ko yung set, no? Sipin nyo, nauna pang mabuo yung set ng STR-MJ ko kaya sa DK at saka GLF ko. Ito kahit Bossing Yabana de la Cruz. Server 553. Sila Virus, Boss Gab. Baka maka-merge nyo yan, next merge. Okay, sinasabi niya siguro yung MG na nakalaban nila Boss Neon, no? Sa Turna. Yung kasi yung MG na hinighlight ko, na Energy MG siya, ginamit niya yung ST ng STR MG para sa hide. So kasi para sa akin, hindi naman ako against doon, no guys. Hindi naman ako against doon sa mga Energy MG na gustong gamitin yung STR MG skill talent na hide. Kasi malaking bagay yon. Lalo na kung paggagamitan mo is on purpose. Halimbawa, kukuha kayo ng plug sa PB5 o para sa Dragon, sa 3v3. Alam mo yun? Pero ang para sa akin, kung gagamitin mo sa PvP, sa PK or sa PvP, yung Energy MG, tapos kukunin mo yung high, guys, sayang. Gawa nga nung skill talent kasi, nung Energy MG na Dark Pyroblast, ignore defense yung guys 100%, tapos damage reduction sa kalaban 50%. So, di ba? Sasayangin mo yung damage boost mo kung yung hide guys, ng STR MG, literal na hide lang yun, walang ibang kasama. 10 seconds ka naka-hide. Okay? Tapos yung cooldown. Tapos pag na-max mo yung T3 nun, mababawasan lang yung magic damage mo na matatanggap. Walang physical damage, magic damage lang. So na-highlight din natin yun dun sa ano natin, no? Na-highlight natin yun dun sa review natin ng STR-MG. Okay, anyway, kanya-kanyang opinion naman. Pero para sa akin kasi, isa sa mga dahilan kung bakit natalo sila kila Bossing Neon is ginamit niya nga yung hide. Imbis na burst damage yung pinocus niya, nag-focus sana siya sa Dark Pyroblast para pumalag sa PvP. Ginamit niya yung hide. Kasi guys, pag nag-hide ka, tapos papunta ka kunyari sa likod, manggagank, no? Although, hindi ka nga makikita kagad, pero lulutang ka pa rin. Tapos, yung damage mo pa, since wala kang Dark Pyroblast skill talent, mahina yung damage mo. Pero na lang siguro kung super spender ka,
no? Pwede mong gamitin yung ganung style na, tsaka yung kalaban mo siguro, mahina. Hindi kasing, alam mo yun, hindi kayo magkasing attack level, pwede yung trip mo na yun. Pero kung malakas din yung kalaban mo, lalo, alam mo yung kargado rin, hindi mo mapapatay basta-basta yung kahit mag-hide ka, no? Hindi kagaya ng STRMG, kaya nag-hide yun. Maraming skill talent yung STRMG na support sa STRMG. Okay? So anyway, shoutout sa kanila server 553, no? So sana nga baka-merge namin sila para gumanda yung PvP sa cross server. Kasi medyo boring na yung cross server PvP namin eh. Parang nawalan na ng gana yung mga, alam mo yun, mga nagpi-PK sa cross server. Ito pa kaya DWGH Taster kay Bossing, mag-unli switch, may unli switch naman sila. Okay, siguro yung yung inaano niya siguro yung MG nga siguro, no, na nakakapag-switch sa STR to MG. Anyway, yun lang naman opinion ko lang yun, no, na para sa akin kung Energy MG ka, mag-focus ka sa skill talent ng Energy MG kasi mas may silbi para sa akin. Ito at kay Bossing Lance, ayan na, Hayabusa ng MU. Bossing Hayabusa, walang ano yun eh, walang hide yun eh. Natalia ka, gaya ng reply mo, no? Natalia, ayan, subukan lang natin. Kasi guys, dati naglalaro ako ng Rohan Philippines, no? Kung sino man sa inyo nakaabot ng Rohan Philippines, no? Dati rin ako naglalaro noon. Ang class ko kasi dati sa Rohan Philippines is Ajidan. Pag sinabi kasing Ajidan, assassin type yon, na Aji type. Dalawa kasi yun eh, merong STR type, merong Aji type. Ako kasi mas trip ko yung Ajidan kasi tumatagos yung Aji, no, yung Ajidan, crit damage yung ano niya, alam mo yung critical damage, tumatagos yon sa magic defense ng mga wizard, no? Sa Rohan Philippines yung sinasabi ko, alang ginagawa ko kasi sa Ajidan ko nung araw, hide, stun, kill, ganun kabilis. So, ganun yung gusto kong actually gawin sa STRMG, kaya gusto ko mag-STRMG. Yung hide, alam mo yun, hide, stun, tapos kill, yun ang pinakamaganda kasing type ng assassin. Yung hindi na talaga gagalaw, alam mo yun, hindi na gagalaw yung kalaban nyo. Hindi na makakatakbo. Anyway, eto kaya't Bossing Nikki, yung mga high level na nakakalaban, nakakampi ko na spender, okay, na MG, oh. So guys spender na MG raw na nakakampi niya kalaban, mga EMG sila na naka-STR talent. Gaya na sabi ko, okay yun. Kung ikaw EMG at gagamitin mo yung hide, pang gank, kung kargado ka at kumpiyansa kang kaya mo patayin yung kalaban mo, nakargado din, maaari siguro na mag-hide ka kasi medyo malayo yung range ng Energy MG. Anyway, tuloy natin yung comment niya. Nakakaasar yan kasi bigla-bigla sumusulpot sa likod habang nagbabalagbagang kayo, di ba? Wasak agad mga heater. Di rin kasi sila tulad ng STRMG na makikita mo agad pagkawala ng INB. Kasi melee nga yung STRMG, range nga naman yung EMG. Mabibigla ka na lang daw na may nag-hit sa'yo galing sa kawalan. Kasi malayo yung range ng Energy MG. Pero makikita ka pa rin. Mas mabilis lang makita yung STRMG. Ang sa akin lang guys, kung mag-hide kayo, tapos pupunta kayo sa likod ng kalaban, kailangan siguraduhin nyo kaya yung i-burst yung kalaban. Kasi tulad yan, Energy MG ka, aalisin mo yung Dark Pyroblast, which is yung A-game skill ng Energy MG. Kasi merong 100% ignore defense at 50% reduction sa kalaban yun eh. Yung Dark Pyroblast, kung mapanood nyo yung review natin, ganun katindi yung Dark Pyroblast. Ngayon, since mag-STRMG skill talent ka, mawawala sa'yo yun. So, kung kumpiyansa ka, na kaya mo burst ng kalaban kahit na wala kang ST ng Dark Pyroblast, goods nga siguro yung hide. Sorry. Pero para sa akin kasi, sayang, no? 100% ignore defense, 50% reduction ng Dark Pyroblast skill talent ng Energy MG, sasayangin mo, pagpapalit mo lang sa hide. Guys, yung hide ulitin ko yung hide, literal na hide lang yun. Walang dagdag skill, walang enhancement ng skill. No, walang damage, walang etc. As in, hide lang siya for 10 seconds. Okay? Tapos, yung T1 niya, bababa lang yung cooldown. Yung T3, magkakaroon ka lang ng konting damage reduction sa magic. No? Meron kang magic resistance na konti. Wala kang physical resistance, magic lang. So, talagang yung Shadow Raid ng STRMG, talagang means yun, pang hide talaga. No? Pang gank. So, kung STRMG ka, talagang solid yun. Kasi yung hide, sabay kill eh. Kung Energy MG ka, kung hindi mo mabiburst yung kalaban mo, medyo hindi magandang option para sa iyo. Anyway, thank you sa comment, Bossing Nikki, no? Solid. Tapos eto, kay DWGH Taster again. Sabi niya, mahal na CC pagka Gen 4. Oo nga, guys, mahal na CC pag Gen 4 wing, ha.
sa mga nagche-change class, no? Kaya ang sabi ko sa inyo, wag kayong pag magche-change class kayo, wag din kayo magmadali, no? Ano niyo siya, planuhin niyo na mabuti. Planuhin niyo na mabuti, no? Hindi siya basta-basta naisipan niyo mag-change class, dapat kompleto gears niyo, materials niyo for about alam niyo 'yun. Yung mga dapat nyong asikasuhin sa next class nyo dapat kompleto. Yun ang ibig ko sabihin. Okay, basta-bastang change, naisipan nyo mag-change class, bili ng Diaz, change class kagad. Baka, alam nyo, magsisi lang kayo. Maraming ganun guys, no? Maraming ganun. Actually, si Boss Sagi nga nung araw nung paglabas ng Rage Fighter, bigla siya nagsisi to Rage Fighter. Literal na nagsisi siya. Yun ang nangyari sa kanya. So, sayang, no? Sayang yung change class. Pag hindi kayo ready. Eto, kaya't bossing Dodge JP, JP. Sabi niya, bossing. Malamang ito si bossing yung taga taga MA Immortal to si bossing na nag STRFG, no? Napaboss na lang din ako sa kanya. Kasi nag-message siya sa akin. Kala ko siya to na nagtatanong nga siya ng STRMG. Sabi ko sa kanya, boss, wala kasi masyadong STRMG sa Monarch C, bibihira kasi nga gawa nga siguro ng skill talent. Tapos ngayon, bigla akong mag-STRMG kaya napatawa siguro siya. Shoutout sa'yo, boss! At DAG, no? Dodge JP. Hindi ko kasi alam paano bagitin niyang YT channel mo na yan YT account. Tsaka guys, gumawa na pala ako ng Facebook group natin. No? Sana dyan guys mag-join kayo. Ang pangalan ng Facebook group is MU Monarch C/Immortal merge group. No? So, sana mag-join kayo ron para yung mga new player, old player man, meron kayong mga katanungan. Hindi lang ako ang sasagot sa mga katanungan nyo. Ano ba yun? Lahat ng player, pwede tayong mag-interact dun sa Facebook group. Ilalagay ko guys dito sa description, no? Yung name ng Facebook group, again, ilalagay ko sa description. Pero yun na yung mismong Facebook group, no? MU Monarch C/Immortal merge group. Yun yung official merge group. Yun yung nilagay kong pangalan. So, sana guys makapag-join kayo, no? Para lahat tayo makinabang dun sa group na yon, magpalitan tayo ng yung mga ideas. Iwasan na lang natin yung mga trash talk walang kwentang pag-uusapan dun sa group, no? Kasi 'di ba? Kaysa mag-trash talk tayo dun sa group, mas maganda pang pagigihin natin yung pagtulong sa mga kalaro natin sa game, no? MU Immortal, MU Monarch C Facebook group. So ayun, pasok kayo guys, no? Ini-invite ko kayo. Ako admin nun, lahat kayo pwede pumasok, lahat kayo i-accept ko. So tara guys, pasukin na natin yung pag-upgrade ng Archangel Weapon plus 2. Okay? So bakit ako mag-upgrade ng Archangel Weapon plus 2? Kasi guys, na-farm ko na na-farm ko na to. Yung Kundun. Ito, so since floor 10 tayo guys, na-farm ko na tong Angel Medal plus 2. So nakabuo tayo ng 60 pieces. So siguro mga 2 months ko siyang pinarm. Hindi siya isang buwan, 2 months halos. Kasi may mga araw na wala siyang drop. May mga araw naman na 1, 2, 3, depende. Iba-iba, no? So, parang 2 months ko yata siya pinarm. So, eto na, tara! Ano nga bang kailangan nyo kapag nag-craft kayo ng Archangel Weapon? Okay, Sonoria tayo. Doon tayo sa favorite place natin. Tara! Eto, guys, oh. So, Archangel Weapon, dito tayo sa favorite place natin. Archangel Gear. So, eto guys, Archangel Weapon plus 2. Ayun guys, So, anong kailangan nyo? Syempre, kailangan nyo ng mats. Archangel Weapon plus 1. Kailangan nyo ng 2,300 Angel Signet. Okay, 2,300. Kailangan nyo ng Angel Medal, 120. At syempre, yung Angel Medal plus 2, 60 pieces. So, guys, ito yung mga requirements para sa Archangel Medal, sa Archangel Weapon plus 2. So, ito yan guys, sa mga newbie na hindi nakakalam, no, sa mga new player. Ito yun, ito yung Archangel set. Okay? Itong Archangel Weapon, ito yung binubuo na gamit yung Archangel Medal na napaparm nyo dito sa Kundun Trial. Ito sa mga new player sa mga hindi nakakalam. So, dito pinaparm yung Archangel Medal. Ito sa floor 9. Ayan, Archangel Medal. And pag nasa floor 10 na kayo, dun na yung plus 2. Okay? Ulitin ko, pag floor 1 to 9, ano pa yung Angel Medal? Ay, hindi. Pag floor 1, puro Rosy Signet. Ito. Okay? Pag floor 4 hanggang 9, ay hanggang floor 4 hanggang 5, so puro Angel Signet. Pag floor 6, dyan na kayo makaka-farm ng Angel Medal. Ito.
hanggang floor 9. Okay? Ulitin ko guys ha, para malinaw. Floor 1 hanggang floor 3. Ang mapaparm nyo lang is Rosy Signet. Anong nakakakrap sa Rosy Signet? Yung Preja Set Gear. Eto. Para malinaw lang sa inyo. Baka kasi nabibigla kayo. Ito yung napaparm nyo. Okay? Preja Gear Set. So, Gear Set. So, ayan. Nabuo na natin yung ano natin guys. No? Antayin yung STRMG natin. Magpo-probe tayo ng mga kalaban. So, ayan. Yan yung pinaparm sa Rosy Signet. Okay. Sa floor 4 hanggang floor 5, magkakaroon na kayo ng loot na Angel Signet. Okay? Ito yung panggawa ng Archangel Weapon, isa sa mga mats. Okay? Pero hindi lang yan. Kailangan nyo ng Angel Medal. Ito, mula floor 6. Okay, floor 6 hanggang floor 9. Diyan nyo naman napaparm tong Angel Medal na kailangan nyo paggawa ng Angel Weapon. Para saan nga ba yung Angel Weapon? Para makuha nyo yung skill na Advent of Angel. Ito yung skill na para maging Archangel kayo. Magkakaroon kayo ng shield, 50% ng max HP, tapos yung nga lang yung damage nyo, less, deal 70% less damage kayo. So parang 30% yung magiging damage nyo lang. Pero magkakaroon kayo ng shield. Okay? Ito yan, papakita ko na sa inyo. Para sa mga new player, no, hindi nakakalam. Total, dito na rin naman tayo eh. So guys, again, pag nabuo nyo yung dalawang Archangel Weapon, itong dalawang weapon na to, ayan 2-piece set, Advent of Angel, ito yung guys, yung skill na makukuha nyo. Para sa mga new player siyempre sa mga old player hindi na kailangan. Sa mga new player, ito yon. Ayan guys, ito yung Advent of Angel skill. Okay, so anong makukuha na sa Advent of Angel skill? Meron kayong 50%, kita nyo guys, magiging kulay dilaw yung bar nyo. Yan yung 50% HP shield. Okay, medyo kukunat kayo ng konti. So, ginagamit talaga to pag malapit na kayo mamatay. Pantakas, kumbaga. Or pang, alam mo yun, kahit pa paano, hindi kayo mamatay agad. So, yan yung makukuha yung skill pag nabuo nyo yung dalawang Archangel Weapon. Dalawang Divine Sword of Archangel. Ito. Okay? So, ang gagawin natin guys ngayon, ipa-plus 2 natin siya. So, paano ba natin siya ipa-plus 2? Kailangan nating mag-farm sa Kundun floor level 10. Ito. So, dito nyo makukuha yung Angel Medal plus 2. Okay? Para malinaw lang guys sa mga hindi pa nakakaalam, no? Sa mga new player or mga player na hindi man bagong player pero hindi nila alam kung paano mag-upgrade. Or wala pa sila sa Kundun 10. No? Para gawin yung Archangel Weapon plus 2. Okay? So, yun. Tara, gawin na natin guys. Craft na natin. So actually dalawa siya, no? Isa pa lang yung mga-craft natin. So kasi 60 pa lang yung napaparm natin eh. Okay, tara. So eto yan, Archangel Gear, Archangel Sword plus 2. Ayan guys, oh. Dahil nang binanggit ko, kailangan nyo ng Archangel Weapon plus 1, Archangel Sword plus 1, 2-3, Angel Signet 2,300, 120 Angel Medal plus 1, at 60 pieces Angel Medal plus 2. Tapos gold coins. Okay? So tara, craft na natin to guys. So, ayan. Kita nyo guys, Angel Sword plus 2. So, kailangan natin ng dalawa para ma-upgrade yung attack power niya. So, ayan guys, madagdagan yung attack syempre. So, ayan. 45 to 75 na. So, tara equip natin. Yung guys. So, kita nyo naman nag-upgrade yung attack power natin. Solid. Guys, so eto. Archangel Sword plus 2 na. Yung isa pa kailangan natin upgrade. So, kailangan ulit natin mag-farm. So, mga 2 months ko siya pinarm. So malamang ganun din bago natin ma-plus 2 yan. So pag nabuo natin yung plus 2 rin yung isa, i-update natin tong video na to. Okay, so yun lang guys para sa content natin na to, no? Sana makatulong sa mga new player, no? At sa mga player na hindi man sila new player, na hindi pa nakakapag-plus 2 ng Archangel Weapon nila, ito yon. Para sa inyo to. Okay? So shoutout again sa lahat na nagpapa-shoutout, MU Immortal, MU Monarch C, sa lahat ng gaming dyan, enjoy PK tayo. Sana makasama kayo sa Facebook group na ginawa ko, no? Para makapagpalitan tayo ng mga idea para dito sa game. Okay? So tara! Zay Gabel to, S527. Antayin nyo lang guys yung pagsisi natin na SRMG. I-upload ko yung video nun pag nag-change class tayo para din sa mga hindi pa marunong mag-change class. Para matuto kayo or para may guide kayo para mag-change class properly. No, Zay Gabel to, S527 Agile. Out tayo. Out.